Mula ito kay Mark Carbakil. Tanong ko, di ba ang Iglesia ng Diyos ang binili ni Kristo ng sarili niyang dugo? Sa kanyang pagparito, ano ang kanyang babalikan? Ang Iglesia ng Diyos ba o ang Seventh-day Adventist Church? Kilala ba ni Kristo ang itinayo nyo na church? Ayan. So, dito mga kapatid, mga kaibigan, sa tanong na ito ay masisins po natin na talagang naroon siya nakadipindi doon sa pangalan ng kanyang samahan. Kasi yun lang talaga yung sentro eh. Doon siya nakadipindi sa salitang Iglesia ng Diyos. Ito nga, Pastor, ang Evangelist Dizon, yung ating binibigay na counter sa kanila. Kung Iglesia ng Diyos ang kinaaniban niya, sino kaya sa kanila na Iglesia ng Diyos? Kadami-dami nila. Totoo yan. Liban pa doon, Brother Johnson, kung siya membro ng Iglesia ng Diyos, kung iba, Iglesia ni Cristo naman na magtatanong, debate sila. Magkakontrahan sila. Oo nga. Paano yung Iglesia ni Cristo na sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus? Iba na naman yun. Kasi doon lang. Yung ang grupo ng mga tao, Iglesia ng Diyos yun. Anong tawag sa kanila? Anong pangalan nila? Anong grupo nila? Iglesia ng Diyos pa rin. Sila yung mga Iglesia ng Diyos. Pero magkaaway-away kayo kung sa pangalan. Tama yung Brother Johnson, yung observation mo, na doon siya nakadikit sa pangalan. Doon talaga. At hindi talaga sa turo at aral. Tuloy. At kung nakadikit siya sa pangalan, ang problema nga, ang dami nilang Iglesia ng Diyos. Tulad niyan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mas sigurado yun. Pinagsama na talaga yun. Kung magkaaway ang Iglesia ni Kristo at Iglesia ng Diyos ngayon, doon sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mas maganda. Mas matindi ngayon. Kung siya, Iglesia ng Diyos, talo siya ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kalahati lang kanya. Kalahati lang. Kaya, sa mga nagtatanong na katulad nito, mga kapatid, mga kaibigan, yan ho ay mababaw na sandalan. Ngayon, bigyan natin ng kasagutan yung kanyang gustong malaman. Para na rin sa ikatututo ng ilang mga taga-subaybay po natin na may bukas na kaisipan. So, Evangelist Dizon, sabi niya, kung Iglesia ng Diyos ang tinubos ng dugo ni Kristo, sa kanyang pagparito, ano ang kanyang babalikan? Ayan. Kayo nakarugtong doon, Iglesia ng Diyos ba o Seventh-day Adventist Church? So ano po ang babalikan ng ating Panginoon sa kanyang pagbalik? Babalikan niya ba't hahanapin niya yung pangalan, Pastor Joe? Hahanapin niya sino yung katanungan niyan, Brother Johnson. Oo. Ang babalikan ni Kristo, sino ba? Sabi ko nga sa inyo, kung Iglesia ni Kristo, ang babalikan niya, Iglesia ni Kristo. David Chapuera naman kayo. Tama. Ngayon, kung ang babalikan ni Kristo ay yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mucha pera pa rin kayo. Paano kung paparituan ni Kristo ang Iglesia ng mga banal? Ay di mucha pera din kayo. Bakit? Pangalan lang kayo ng pangalan eh. So, ano ba at sino ba ang kanyang babalikan? Ang linaw-linaw po, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ang turo ng Biblia. Kahit Brother Johnson sa 14:12 ng Apokalipsis, ating mababasa na ito yung mga maliligtas na mga tao. At ito yung mga tao na hindi sa pangalan nakadepende. Kasi mga kapatid, tinan mo, punta ng Iglesia ng Diyos. Merong Iglesia ng Diyos lokal. Merong Iglesia ng Diyos national. Merong Iglesia ng Diyos lang. May Iglesia ng Diyos o member of Church of God International. Meron ding national, may local, meron din pong local lang, no? So, marami po yan. Meron ding Church of God Armstrong at iba't iba pang klaseng Church of God. Pero iba-ibang mga founders niyan, iba-iba din doktrina nila, iba-iba rin ang kanilang pagkaunawa, hindi naman sila mga kaibigan, magkapare-pare, pero pareho ang kanilang kinakapitang pangalan, Iglesia ng Diyos. So, ang Iglesia ng Diyos na tinatawag, ano ba ito? Ang Iglesia ng Diyos, mga kapatid, grupo na kalipunan niya ng mga taong mananampalataya. At kung paano natin sila makilala, ang Biblia po ay nagpapakilala sa atin kung anong klaseng mga tao ang babalikan ng Panginoon Kristo dito sa lupa. Atin pong basahin muna, Brother Johnson, pwede ba nating ma-share yung 14:12 ng aklat ng Apokalipsis na lagi na rin po ito ating binabasa. Tinawag silang banal, tinawag din silang matyaga, anong klaseng pananampalataya meron sila? Again ha,
hindi po makikilala, mga kapatid at mga kaibigan, sa pangalan na inaangkin ng maraming tao, kinukupilan din sa Biblia, kundi merong pagkakilanlan kung anong klaseng mga tao o grupo meron sila. Yan. Ating pong basahin, Brother Johnson. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Narito ang pagtiyatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Diyan, Brother Johnson, di sinabi, narito ang iglesia ng Diyos na ililigtas. Walang ganun eh. Wala eh. Pero tinutumbok niya kung anong klaseng iglesia ng Diyos. Yan. Ang mga taong ito ay mga tumutupad sa kautos ng Diyos at hindi lang yun. May pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito, ating tumbukin natin. Sige, sabihin natin, iglesia ka ng Diyos. Pero suwail ka sa kautosan. Palagay mo, ililigtas ka ng Diyos? Malabo yun. Hindi ka nanampalataya kay Kristo. Kasi sa Diyos Ama ka lang. Tatanggapin ka kayo ng Diyos? Malabo. Ang sagot, malabong-malabo. Malabong-malabo. Lalo na kung wala sa iyo yung dalawa. Naku po. Kasi doon ka lang sa pangalan. Mga kapatid at mga kaibigan, sinabi po yan sa atin paulit-ulit sa atin pong talatang, pangbansang talata na sa 7:16-17 ng aklat po ng Juan, na ang tunay po na mga lingkod ng Diyos ay makikilala sa teachings, makikilala sa aral, sa doktrina, na tulad ni Kristo, sumusunod din po siya sa mga kautusan ng Panginoon ng Ama. Yan. Ano pa't makikilala? Sabi ni Kristo, makikilala sila sa pamagitan sa mga aral, hindi sa pangalan. Again, Brother Johnson, ang pangalan, talagang pinag-aagawan nila yan, nagkakadimandahan pa. Tama. Ay, hindi po pwede yan. Back to you, ikaw na naman, Brother Johnson. Ayan. So, tama po yung mga binanggit ni Evangelist Dizon, mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagbalik ng Panginoon, wala siyang sinabi kung anong pangalan na nakarehistro sa Security and Exchange Commission at kung ano ang, walang sinabi ang Panginoon na ganitong pangalan ang aking babalikan. Wala. Kaya yung tanong na ganun ay walang basihan. Sa susunod ay, pag nagtanong tayo, dapat mayroong basis. Halimbawa, tinanong nga ninyo, ano ang kanyang babalikan? Dapat may talata na nagsasabi kung anong pangalan ng samahan na kanyang babalikan. Kung wala, hindi dapat natin itatanong yon. Manapa, ang isa sa babalikan ay yung nasa 9:28, bukod sa binanggit ni Evangelist Dizon, sa Hebreo 9:28, ang ganito po ang ating mababasa ng aklat ng Hebreo. Sabi po, at gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Alam niyo yung salitang nagsisipaghintay, diyan po galing yung salitang Adventist. Correct. Adventum. Kaya kung talata ang basihan, mas mabuti pa kami may mababasa, Adventist ang kanyang babalikan. Yun ang sigurado kasi Adventum, Adventus po yun sa Latin, sa Bibliang Latin Vulgata. Kaya ito ang mas malinaw. Pero kung Iglesia ng Diyos ang babalikan, ay wala ho nga bababasa tayong ganoong talata, mga kapatid at mga kaibigan. Brother Johnson, maputol ko lang sandali, ano po? Sige, sige po. Kung ang babalikan Iglesia ng Diyos, hindi niya balikan ang Iglesia ng Kristo. Naku po. Kung babalikan niya Iglesia ng Diyos, yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi pwede yun. Kasi Iglesia ng Diyos lang. Kung ang babalikan Iglesia ng Diyos, paano yung Iglesia ng mga banal, ng mga panganay? Iglesia sa Jerusalem, na nagkalat sa buong sanglibutan. Tama. Kung ganun lang po talaga, siguro gagawin ng mga tao, Lord, baka kayo malito, maglagay kami ng karatula sa aming mga doon na Church of God talaga kami. Paano yan mga kapatid, yung Church of God? Hindi yan Church of God pagdating sa Grego, sa Hebreo na salita. Pinarehistro lang Church of God kasi yun ang gusto ng Secret Service Commission ng gobyerno para may managot just in case kung may mga tao magluluko. Ang punto dito mga kaibigan, yung sinabi ni Brother Johnson na tinuringan niya na ang mga nag-antay sa pagparito ni Kristo, yun talaga ang kanyang babalikan. Ang linaw noon na pagkasabi. Brother Johnson. Ayan. Kaya doon po sa nagtatanong sa atin, kapatid, at baka hindi naman nagtanong iba pero gano'n din paniniwala. Iwasan na po ninyo yung ganoong katuwiran kasi walang kabata-batayan sa banal na kasulatan. Kung papansinin natin yung kanyang tanong dito sa bandang huli, kilala ba ni Kristo ang itinayo nyo na church? Ako sigurado kilala ng ating Panginoon. Bakit ka mo? Ito, basa tayo ng talata. Sure.
Basa tayo ng talata kung sino yung kinikilala ng Diyos, ng Panginoong Hesus, pagbalik niya, at kung sino yung hindi. Ito, sa Mateo 7, Kapitulo 21 hanggang 23, ito po ang sabi, Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, pansinin po ninyo, kalooban ng Ama. Ano po ba yung kalooban ng Ama? Mamaya, babasahin po natin. Ituloy muna natin ito. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon. Kailan yung araw na yaon? Siyempre, ito yung pagbabalik ng Panginoon. Sabi rito, sasabihin ng mga tao sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So dito, yung hindi kikilalanin, ito yung hindi gumaganap sa kalooban ng Ama. Ang tanong, ano ho ba itong kalooban ng Ama na binabanggit? Mga kapatid at mga kaibigan, sa aklat ng awit, basahin ho natin, Kapitulo 40, at ang talata po nito ay 8, ay ganito ang ating magbabasa. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Sigurado ho tayo mga kapatid, mga kaibigan, ayon sa talata, na ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang kautusan. Sabi ng Panginoon, kalooban ito ng Ama. Kaya tayo naniniwala na ito'y kasama ho dito yung 10 utos. Ngayon, kung ikaw ay iglesia ng Diyos, pinarehistro mo, hindi mo naman sinusunod ang 10 utos na sabi ay ito'y kalooban ng Diyos. Paano ngayon ito? Ang sabi ng Panginoon sa binasa natin kalata kanina sa Mateo, ay hindi papasok, kahit na sabihin, tawagin natin ang Panginoon, ay hindi na mapapasok sa kaharian ng langit kung hindi mo ginaganap ang kalooban ng kanyang Ama. Kaya, ang sasabihin sa 23, kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. O paano ngayon ito, mga kapatid at mga kaibigan? Kung ikaw ay naroon sa rehistradong iglesia ng Diyos, pero nilalabanan mo naman ang kalooban ng Ama na siyang kautusan, hindi ka kikilalanin. Kaya ang babalikan ng Panginoon, yung tumutupad sa kanyang kalooban. At ang pagtupad, ang sabi po ng unang Timoteo 6:14, ito ho ang nakasulat na tuparin mga utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong mamimili sa kautusan ng Diyos na, hindi, bagong tipan na tayo. Sa luma na yan. Mali yun. Delikado ho yun kasi nga binanggit na ni Evangelist Dison kaina yung nasa 7:17 ng aklat ng Juan, sa 16 natin itataas, na ganito ang ating mababasa. Sabi po'y ganito, sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko'y hindi akin kundi doon sa nagsugo sa akin. Di ba naririnig natin ngayon, karamihan dito sa Iglesia ng Diyos, na kautusan ni Kristo, wala na sa lumang tipan, inalis na ni Kristo yan. Ganyan. Patay. Halata na kaagad natin, Evangelist Dison. Di ba? Tama. Kayo naman po. Okay. Mga kaibigan, alam nyo po, sa totoo lang, kilala at alam ni Kristo yan. Mm-hmm. At saka huwag naman po sana yung sabihin na itinayo ninyo. Kasi kahit kayo ang tatanungin, hindi nyo talaga sasabihin taong may tayo. Diyos talaga. Anyways, yan sanang nilisa kanina sa ating Jesus Coming program Kaya lang, wala, hindi tayo nakapag-program kanina. Dito po sa aklat ng Lucas 12, talatang 7, ito ang sabi, datapat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot. Kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Maya nga niya, kilala niya at alam niya, ito pa kayo mga tao na naniniwala sa kautusan ng Diyos? Ang hindi niya alam,
Di niya kakilala? Kilala niya, kaibigan. Yung sinabi kanina ni Brother Johnson, mapuntahan ko lang din po, yung sa aklat ng Juan 7, talatang 16, sa 17, ito rin po ang sabi. O, puntahan ko muna 16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Talatang 17, Brother Johnson, basahin ko. Kung ang sinumang tao ang nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, tinan nyo ha, ay makikilala niya. Mister, ikaw nagpadala po ng sulat. Makikilala niya ang turo, hindi pangalan. Kung ito'y sa Diyos. Kung ito'y sa Diyos, makilala sa turo. Sa turo makikilala kung ito'y sa Diyos. O kung ako'y nagsasalita ng mga bagay na kung saan hindi siya nagsasalita buhat sa kanyang sarili. Ay di malinaw po mga kapatid at mga kaibigan na ang sinasabi ng Biblia na hindi po talaga sa pangalan. Sabi ko nga sa inyo sinong babalikan? Iglesia ng Diyos kay Kristo o Iglesia ng Diyos? So wala na itong Iglesia ni Kristo, Iglesia ng mga banal, Iglesia ng Jerusalem, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Iglesia ng Diyos lang talaga. Sana po maintindihan ninyo. Ang Iglesia ng Diyos ay hindi po pangalan yan. Okay? Kung inyo po yung basahin sa Biblia sa Aklat ng mga Gawa, Iglesia ng Diyos, hindi po mga kapatid, capital I yun doon, small letter I. In short, hindi proper noun, small letter I. In short, ito po ay tumutukoy sa grupo lamang ng mga tao. Pero yung grupo ng mga tao, anong tawag sa kanila? Actually, mas maganda pa nga kung itawag sa iyo Christian Bakit? Ay talagang hindi pinangalan sa kanila sa Aklat ng mga Gawa. Christian, hindi Church of God. Sa palagay mo, yung Christian, hindi Church of God yun? Siyempre naman, Church of God yun. Yung nga ang itinawag sa kanilang mga lingkod ng Panginoon sa Antioquia. O palagay mo, hindi Iglesia ni Cristo si Apostol Pablo, sila Pedro? Iglesia ng Diyos lang talaga? Roman 16:16, ang may sulat niya, si Apostol Pablo. Magbatian kayo ng mga banal na halik, binabati kayo ng mga Iglesia ni Cristo. Pero ngayon kasi, kabaliktaran naman, Brother Johnson. Iglesia ni Cristo lang, samantalang sa Biblia, plural. Churches of Christ, ang kanila Church of Christ lang. Magka-diferensya na naman. Bakit? Kung Churches of Christ, mali sila kasi Church of Christ. Ay kung ang tama ay Church of Christ, mali din sila kasi Iglesia ni Cristo, Tagalog naman. Paano kung sa Hebrew at Griego na? Di mawawala na naman. Ayun ang pinarehistro mo doon sa Securities Commission. Kaya tama inyong sinabi mo, Brother Johnson, na huwag magsiksikan sa pangalan. Tama. Kung siya peke, kung pangalan lang, ang pagbabasyan, kahit peke yung kanyang doktrina, kanyang aral, peke, ay magmumukhang tama. Pero kung yung peke, susundin niya ang kautusan ng Diyos, susundin niya ang turot aral, hindi siya magiging peke, magiging totoo siya. Bakit? Sa pagkatotoong aral ang kanya sinusunod. Dito, atin talagang ma-disqualify ang mga nag-aangkin lamang sa pangalan kung doktrina, turo o aral ang siyang atin pong isakatuparan kasi yun ang sabi ng Panginoon. Ang sabi nga niya, makikilala sa bunga. Ano yung bunga? Yung mga gawa, yung mga teachings, yung mga dapat sundin. Sabi ni Kristo, ginagawa nyo rin ang ginagawa ko. Anong sabi sa atin ng Biblia? Sinusunod ko ang mga kautusan ng aking Ama. Eh di, dapat tayo sumusunod din. Eh kung hindi tayo sumusunod, anong tawag sa atin? Kahit pa tayo magsusumigaw, mga patin pa, ang ating mga litid, ang ating mga ugat, mga kaibigan, sa kasisigaw na tayo totoo tama, hindi naman po tayo sumusunod talaga sa kalooban kagusto ng Panginoon. Ano pa ang pag-angkin mo sa pangalan na hindi naman ikaw? Yeah. Brother Johnson. Yan. Kaya ang mga pasintabi doon sa mga nagbabatay sa pangalan, napakadami yan. Tulad nitong nasa talatang ito. Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Unang Korinto 1:2, Iglesia ng Diyos. Unang Timoteo 3:15, Iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ngayon, diyan nagkaroon ng kaso si Brad Ely at saka yung suhay. Natalo siya. Kaya ginawa niya, Member Church of Christ International kasi natalo siya rito Gawa City 38, Iglesia sa ilang. Roma 16:4, Iglesia ng mga hintel. Hebreo 12:23, Iglesia ng mga pangalan ng mga tatala sa langit. Ay, napakagandang pangalan niya, Roma 16:5, Iglesia sa bahay. Galatia 1:22, Iglesia sa Judea. Gawa 8:1, Iglesia sa Jerusalem. 16:1 ng Roma, Iglesia na sa Sincrea. Kadami po niyan, mga kapatid. Marami pong hindi natin ilista dyan. Giyan po ay pwedeng gamitin ng kahit sino. Pero iisang iglesia ho yan. Iisang taong sumulat niyan si Pablo lahat yan Maliban lang sa 7:38. Hindi naman pwedeng iba-iba po yan. Pero ngayon, dahil nakadepende sila sa pangalan,
Lahat sila, nagkanya-kanya ng pangalan. Iisang tao ang sumulat na ang pinatutungkulan ay iisang samahan. Correct. At Sila naman, yan sila ang tinawag Iglesia ng Diyos. sila naman ngayon ay hindi naman naiintindihan ito. Kaya doon nakadepende sa pangalan. Tulad nitong si Rogelio Aguac Sirino, sabi niya rito, ang the body of Christ members, babalikan din ni Jesus. Babalikan din. Ibig sabihin, dalawa na ang babalikan. Siguro, nakumbinsi siya sa Adventist ang babalikan, naghihintay. Babalikan din daw sila. Pero hanggang sa cloud lang si Jesus. Tapos, ang mga members sa body of Christ ay susugat. Sasalubong ito, Bisaya ito. Mabuti lang, Bisaya tayo. Susugat na lang doon sa cloud. Sasalubong po. Hindi susugat. Pagka mabasa ng Tagalog yan parang mag-aaway yata. Susugatan. Sugat na. Ibig sabihin, niya dito, siyempre, Bisaya tayo, naintindihan natin. Sasalubong. Tama. Brother Johnson, kung babasahin natin ang Efeso, Kapitulo 5, talatang 18, ang ililigtas ni Kristo, Iglesia ni Kristo, hindi yung Iglesia ng Diyos. Kung pagbabatayan natin sa kung ano lang mabasa. Ito naman yung ipinagmamalaki ng Iglesia ni Kristo. Ito 5:23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia na siya ring tagapagligtas ng katawan. So sino tagapagligtas ng katawan? Si Kristo. Pero kung yun naman titingnan ditong ipinagmamalaki ng iba, ang salitang Kristo, capital letter C. Habang yung salitang Iglesia, small letter I. Subukan po niyong aralin kapatid, kaibigan, kung ano pinagkaiba ng small letter I at saka capital I. Para po maintindihan yung mismo kung ano yung proper noun at saka common noun. Ngayon, kung atin pong makita dito, hindi ang maligtas sa Iglesia ni Kristo. Kaya lang, ginagamit ka ito ng Iglesia ni Kristo Manalo na sila ito. Pero ang tanong mga kaibigan, kung ang Iglesia ni Kristo ang liligtas, yung Iglesia ng Diyos, i-imperno? Kaya nga yung pinakita mo, Brother Johnson, Iglesia ng Diyos, Jerusalem, Caesarea, Philadelphia, Ephesus, Smyrna at iba pa. Yun ba sila? Kung mo hindi Iglesia ng Diyos ang karatulan ng langsiban, i-imperno mo lahat yun? Ang laking problema nun. So ano ba ang tinutukoy ng Iglesia ni Kristo? Kalipunan ng mananampalataya. Ano ba tinutukoy na Iglesia ng Diyos? Kalipunan ng mananampalataya, grupo ng mga mananampalataya kay Kristo. Ito yung babalikan. Ang tanong lang, anong klaseng mga tao sila? Anong klaseng pananampalataya sila? Anong klase aral meron sila? Yun ang dapat mong alamin. Yun. Kasi tama yun, Evangelist Dison. Hindi sa pangalan, naroon po ito sa likas doon sa kanilang bunga. Di ba nga binabasa natin dito lagi, itong nasa 7 ng Mateo, at ang talata po nito ay 20. Sabi rito, bago yung 21 binasa natin kanina, sa bunga, sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Kaya yung bunga ho dito mga kapatid, ito yung nakikita sa tao. Alam naman natin mga kapatid na ang buhay, yung ating pinamumuhay, ay nakapidipindi ho doon sa doktrina. Kapag ka ang itinuro sa iyo ay hindi tamang doktrina, ang ipamumuhay mo talaga hindi rin tama. Katulad halimbawa ng gagamit ng UP Dictionary, pwede magsalita ng masasama sa kapwa. Ay ang resulta doon sa mga miyembro, yun nga ang ginagawa. Kaya sa bunga makikilala ninyo sila. Linaw-linaw po dito mga kapatid. Tandaan po natin, lagi po tayong nagbabase sa katangian. Kaya nga, ang katangian ng tunay na iglesia ay hindi pwedeng gayahin ni Satanas. Ang pangalan kayang gayahin ni Satanas yan. Pero kailanman ang doktrina, ang turo ay hindi pwedeng kopyahin ni Satanas. Tandaan nyo yan. Tama. Kasi nga, di ba, sabi ng aklat ng awit, kung babasahin natin ito, sa 139. Basahin po natin, 139 verse 20. Sapagkat sila ay nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Yan, gagamitin ng kaaway. Kaya nga hindi po tayo nagsisiksik sa pangalan. At pangit po na ang pangalan ng Diyos itatapal natin sa kung saan-saan. Ngayon, ay yan ho ang ating masasagot dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang babalikan ng Panginoon ay ito yung mga nagsisipaghintay sa Kanya, naging tapat. Ang deklarasyon ng aklat ng Apokalipsis,
Sila po yung mga banal. Kung bakit sila yung mga banal? Sapagkat tumutupad sila sa utos ng Diyos at sa may pananampalataya ni Jesus. Yan ho yan. Ngayon, ito pong sunod na katanungan ay tanong po ito ng miyembro ng dating daan na ngayon ay gusto nang mag Seventh-day Adventist. Amen. Ito po Doon na lang tayo sa mga ganyan tanong. si Brother Lino Lisaka. Okay, sabi ni Brother Lino, gandang umaga po, Brad. May tanong lang po ako ngayon sa Bible, sa Biblia. Ang doktrina na bawal kumain ng pagkain na inihandog sa Diyos-Diyusan, gaya ng piyesta, pagkain sa patay, mga dinasalan, at birthday, at yung balot na bawal din kainin ayon sa doktrina ng ADD. Bawal daw kainin kasi binigti daw. Yun lang po at salamat. Brother Lino Lisaka. God bless. Tapos ang pangalawang sunod niyang text naman, ibang date naman ito. Hindi, yun din yung araw yata na yon. Ito pang isang tanong, sa panahon ni Noe, ginunaw ang mundo sa pamagitan ng tubig. Ngayon, ating panahon, yung nasa ikalawang Pedro 3:10, yun ba ang ang mangyayari na tubig kundi sa pamagitan ng apoy? Salamat po ulit. God bless. Okay. So ngayon, ang unahin natin dito, mga kapatid, ay yung tungkol sa mga inihaon sa mga Diyos-Diyosan. At bago ko ibigay kay Evangelist Dison, ito po na bibigay natin, mga kapatid. Kung ating babaybayin yung istorya ng Kristyanismo, sa Aklat ng Gawa, ito yung gawa ng mga alagad. Tandaan natin na unang nangaral ang mga apostol sa mga Hudyo, later na lang sa mga Hintil, doon sa Gawa 10, nung magkaroon ng pangitain si Pedro tungkol sa iba't ibang mga hayop na nilinis na ng Diyos. Akala niya pagkain literal, yung pala ay, nung maintindihan niya, ay yung pala ang ibig sabihin na iba't ibang lahi na tao na hindi na itinatangi ng Diyos, kundi pati mga Hintil ay nilinis din ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Doon siya nangaral sa mga Hintil. Yun po ay dahilan sa hindi na siya makatanggi. Kung babasahin niyo yung chapter 10 ng Gawa, ay kinausap siya ng Espiritu at tuloy-tuloy siya doon sa bahay ni Cornelio. Wala na siyang choice. Nandoon na ang mga kamag-anakan ni Cornelio, mga Hintil, at si Cornelio. Nangaral na siya doon. Nagsalita na siya at nahikayat ang maraming mga Hintil. Nagtaka yung kanyang mga kapwa alagad. Kinikwento ko na lang, pero ito mga kapatid, pero naroon sa buong context ng chapter 10. Chapter 11, naalaman ito ng kanyang kapwa mga alagad at nagtaka, bakit ang mga Hintil ay tumanggap ng salita ng Diyos? Nagpagtalo kay Pedro, bakit ginawa mo ito? At tumunta ka sa mga Hintil. Sabi ni Pedro, ay nakakita kasi ako ng pangitain na hayop. Tapos pinaliwanag sa akin ng Diyos na yung pala ay wala na akong tatawaging tao na marumi o karumaldumal. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na pati ang mga Hintil ay nagsitanggap ng salita ng Diyos. Nasa chapter 11 yan. Kaya dito sa chapter 10, nag-combine na ngayon at dumami yung mga na-convert na mga Hintil, ay unti-unting dumami. Kaso kaya nagkaroon na ng kakaibang lahi sa iglesia. Hudyo at mga Hintil. Hindi na sila magkaintindihan ngayon. Ang mga Hudyo, mahihigpit sila sa pagkain. Itong mga Hintil ay sanay sila kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyusan. At sila ay, kahit na sila ay na-convert, binabalikan pa rin nila yung pagkain doon sa mga inihandog sa Diyos-Diyusan. Kaya, umabot ang problema nila sa history sa Jerusalem Council at lumabas ang payo na inaitala sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 15, talatang 20, 28 at 29. Sabi ganito, kundi sumula tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikinahahawa sa Diyos-Diyusan, sa pagkikabit at sa binigti at sa dugo. Ayan. So kung titingnan natin yung sanasabi po nating background, ay sabi po dito ng konteksto, sa 28 at 29, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Inulit ho yung nasa talatang 20 kanina, binanggit ulit sa 29, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y magsiilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo. Paalam na
sa inyo. Kaya katulad ng ating binanggit kayo na mga kapatid, ang isyo tungkol sa mga Hudyo at sa mga Hintil na naging Kristiyano at mga Hudyong naging Kristiyano ay matagal itong nairesolba, hindi magkaintindihan. Unang-una, tungkol dyan sa mga bagay na yan. Kaya nagkaroon ng payo sa mga Kristiyano noon na ilagan, ingatan ang mga bagay na ito. Kasi itong naging kontrobersya sa kanila. Ito ang naging debate. Kung kainin ba itong mga inihain sa Diyos-Diyusan, dugo, binigti. At marami din sa kanila doon ang mayroong karanasan tungkol sa pakikiapid. Ang gusto ni Pablo na lahat ay magbago. Kaya kung babasahin natin yung isang komentary ng isang kilala, si John Hill, Evangelist Dison, tungkol sa chapter 15 ng Gawa, ang sabi niya rito, the provisions against idol foods in Acts 15:20, tapos 29. Binanggit din ito sa Revelation chapter 2, verses 14 to 17. At saka chapter 2, verse 20. And Paul's long discussion in 1 Corinthians 8, 1 to 11. Kung tipansinin po ninyo, pareho lang ang pangyayaring ito. Suggests that the problem of food dedicated to an idol was not easily resolved. And besides, disconverted Gentiles were turned from that, and there was no danger of the returning to it. Anong ibig sabihin? Kung tutuusin, yung mga sa ibang sulat ni Pablo, ang Diyos-Diyosan walang kwenta. Sabi dito sa pagpapatuloy, but eating things sacrificed to idols was an indifferent thing, but yet inasmuch as it had a tendency to lead to idolatry and gave offense to the Jewish believers in the churches, and was a stumbling block to weak minds, and who, by the example of stronger Christians, were led to eat them as a sacrifice to an idol. And so their weak conscience were defiled. Therefore, it was very proper to abstain from them. So, para hindi makatisod sa mga mahihina sa pananampalataya, ay ipinayo na lang ito ni Pablo. Pero tingnan niyo po si Pablo, sapagat siya na po ang humarap sa ganitong problema sa panahong iyon, ay pinapayo po, talagang ang Evangelist Dison, napagkakabalan pa nga dito ng iba na ang isyo tungkol sa mga pagkain, kung kakain ba o hindi, ay akala nila pati yung karumal-dumal kasama. But actually, ito po ay ang isyo ay sa mga malilinis na hayop, ang problema kung inihandog ba sa Diyos-Diyosan o hindi. Kaya nga sabi po niya sa unang Korinto 8:9, datapat magsipag-ingat kayo baka sa anumang paraan ang inyong kalayaan ito'y maging katitisuran sa mahihina. Kaya pagkakatitisuran talaga ay dapat kahit na hindi mali ay iwasan para walang matisod. Binanggit din niya sa Roma 14:2. Yan din yung senaryo na yan. May tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng bagay, ngunit ang mahihina ay kumakain ng gulay. Ibig sabihin, mahina ito yung naniniwala sila na talagang hindi dapat kainin yung mga inihandog na iyan. At kung papantahan natin yung unang Korinto 10, 19 hanggang 20 at hanggang 28, ito po ang nakasulat, mga kapatid. Ano aking sinasabi? Nang hain baga sa mga Diyos-Diyusan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihain ng mga Hintil ay kanilang inihain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y mga karoong ng pagkikipagkaisa sa mga demonyo. So gumigit na dito si Pablo sa mga Hintil na naghahain, baka mahawahan, yung mga kumakain din ng mga inihain sa Diyos-Diyosan. Sabi niya, 23 hanggang 30, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Kaya mahalaga po talaga yung isang gawain at buhay na hindi kinatitisuran. 25, 26, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. At huwag na kayong magsipagtanaw ng anuman dahilan sa budhi. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ay nanang naririto. Sa kabila nun, sa kay Pablo, kung inihain man yan, sa kanya, kung ibinibinta niyan, huwag na kayong mag-usisa kung inihandog o hindi. Bilhin ninyo, kanin ninyo.
Kung kayo anyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig niyong pumaron, ano mang ihain sa inyo, kanin ninyo. Huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahil sa budhi. Datapwat, kung sa inyo may magsabi, ito'y inihandog na hain, huwag niyong kanin dahil doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. O, dito ang linaw ng sinasabi, mga kapatid, kung anyayahan ka ng hindi sumasampalataya, gusto mo pumaron, edi kainin mo. Ibig sabihin, sa kay Pablo, okay lang makain mo yan kasi hindi na makaka-apekto yun kasi wala namang kwentang Diyos-Diyosan. Pero kung may magsabi sa iyo, inihain yan, huwag mong kanin, sabi diyan sa talatang 28. Kung may sa inyo yung magsabi, ito'y inihandog na hain, huwag ninyong kanin dahil doon sa nagpahayag at dahil sa budhi. 29 at 30, budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba. Sapagkat bakit hahatulan ng kalayaan ang budhi ng iba? Kung nakikisalo ka na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? So, gumigit na dito si Pablo. Bagaman ang pagkain ng inihandog sa Diyos-Diyosan ay hindi naman talaga nakaka-apekto sa atin kasi wala namang kwenta ng Diyos-Diyosan. Pero payo niya, dahil doon sa iba na ang paniniwala ay masama ito, sabi ni Pablo, wag na rin. So, kung ito yung kanilang paghahandog talaga noon, yung talagang iniihandog. Kasi ngayon, Evangelist Dizon, meron kasing pagdudoktrina. Alam ko kung bakit ganito yung tanong ni Brother Lino. Sa dating daan kasi, ay hindi sila kumakain ng mga niluto sa Jollibee, sa McDo, sa Mang Inasal. Kasi yan daw ay inihandog sa Diyos-Diyosan. Yan daw ay dinasalan ng mga Muslim kasi may halal. Baliktad. So, kung tutuusin, yan ang sinasabi ni Pablo na walang kwenta yan, okay lang yan, kainin ninyo. Pero sa kanila yun ang ginawa nilang malaking isyo. Kaya pagka sa kanila ang miyembro nila ay kumain sa Jollibee at sa McDo, maghihintay ng ilang araw bago patawarin ni Brad Eli. Pag hindi pa pinapatawad ni Brad Eli, ay hindi na muna yan makakabalik. Sa nakakain lang yan sa Jollibee at McDo at iba pang mga fast food na may halal. Samantalang tinanong natin kung anong ibig sabihin ng halal, ito pala ay ibig sabihin ay malinis. Malinis. Kung sa Hebreo pa, sodyo. Yun nga, baliktad Sige po, kayo naman. Mga kapatid, mga kaibigan, yung haram sa Muslim, yun yung marumi. Pero yung halal, equivalent noon sa mga Hudyo, kosher yun. Makakain. Ngayon, ayaw nila pakainin sa Chowking, sa Jollibee, o ano man yung lugar na yan kasi dinasalan ng mga Muslim. Bakit ang mga may-ari ba dyan, mga Muslim? Mga kaibigan, mali po yung ganong klase pong mga kaisipan. Now, go back to the question. Ang tanong po ay, pwede bang makain yung mga nabigti? Tama po, huwag kainin yung mga nabigti, pati yung dugo. Sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 7, talatang 26, itong sabi, at huwag kayo kakain sa anumang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop. So huwag po talagang kumain. Physically, it's not good for our body. Scientifically, in the line of medicine, ang dugo talaga marumi. Dalawa po sa Biblia ang pinagbabawal kung iyo pong titinan, kung pagaling sa hayop, yung taba, di rin po maganda sa atin yon, lalo tigit ang dugo kasi yun po ang buhay. So itatapon lang po ito sa lupa na para bagang tubig lang at hindi nga po narapat kainin. Kaya lang, ang ating pong ibang mga kaibayo sa pananampalataya, kumakain, Brother Johnson, yung tinatawag na dinuguan. Itim na itim nga di ba? Itong dinuguan na to. Well, sa mga hindi nakakaalam, sarap na sarap sila paghigop nito, pero ang katotohanan po nun, hindi po nararapat kainin po yon ayon sa Biblia. Ang di ko lang maintindihan, Brother Johnson, yung sa tanong niya na, ang balot daw hindi dapat kainin kasi nabigti. Ano bang ibig sabihin ng nabigti? Di ba kung kalimbawa may kambing, manok, at iba pa, nabigti, namatay sa sarili. Tama ba? Tama. Ano ba itong balot? Tinalian ng liig nito? Ano? Para mabigti. Yung taong nagbibigti sa sarili, naglalaki sa liig na tali. Ewan ko kung anong ibig sabihin niya dito na balot ay nabigti. Okay? Pero ang totoo po noon ay marami pong kumakain yan, Brother Johnson. Marami kumakain. Ako ayaw kong kumain kasi makita ko lang na gano'n. Ayaw kong kumain Talagang ayaw ko lang. Ngayon mga kaibigan, tama po yung punto na ang mga dugo, hindi po dapat kainin. Yung po mga nabigti, hindi lang po yun mga karumalduman. Actually, may mga hayop, yung binanggit ni Brother Johnson na kosher naman, makain naman. Hindi lang po ipinakakain
ni Apostol Pablo, ang kadahilanan nga po ay hinandog sa Diyos-Diyosan. Dalang grupo kasi tao eh. Kumbaga alam na nila at sanay sila, ito naman mga baguhan, kung kumain ka, pwede kang katitisuran, sabi ni Apostol Pablo, alang-alang sa mga kapatid, huwag mo itisod dahil sa pagkain, huwag na po ninyong kainin yan, sa kadahilan, alang-alang doon sa tao nagsabi. Halimbawa, pagka-imbitahin kayo, paano mangyahin? Kainin nyo. Sino nag-imbita? Mananampalataya. Sinong inimbita? Mananampalataya din. Sino nagsulat at nagsabi ng kwentong ito? Mananampalataya sa Apostol Pablo din. Hindi po nila kinakain kapwa ang baboy. Kasi intindi na Brother Johnson, na iba baboy ito eh. Kung inaanyayahan ka. Ngayon, pag sinabing ito ay hinandog sa Diyos-Diyosan, ay huwag mo nang kainin dahil sa nagsabi nito. Bakit? Alang-alang sa budhi. Pero kung may magsabi sa iyo, hinandog ito sa Diyos-Diyosan, o hindi, walang nagsabi sa iyo, kumain ka. Kung may magsabi, wag, alang-alang doon sa nagsabi. Anyway, maliwanag naman yung pagkabanggit ni Brother Johnson at mga talata na binanggit sa Kapitulo 15, 19 hanggang 21, mga kapatid, ng Aklat ng mga Gawa. Si Apostol Santiago mismo ang nagsabi na huwag gabalain yung mga hintil na nanumbalik na sa Panginoon. Bago sulatan natin sila na huwag sa pakikiapid, pagkain ng may dugo o kaya nabigti, at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung sundin ito, ayon sa sinabi ng Apostol Santiago, ikabubuti ninyo ito. Ayan. Brother Johnson. Opo. Yung tungkol doon sa balot, mga kapatid at mga kaibigan, ay kung konteksto lang pag-uusapan, kung contextually speaking, ika nga, doon sa binigti sa Biblia, ay wala talagang nasa hinagap ng sumulat ng talata. Wala sa isip niya yung balot, mga kapatid. Kasi yung binigti naman natin na ko, hayop talagang inaalagaan na namatay sa sarili sa sarili na puluputan ng tali sa liig, mga ganon. Wala talaga sa isip niya balot. Pero hindi natin ina-advise na kumain kayo niyan. Hindi rin natin pwedeng hatulan yung kumain kasi nga hindi naman yung nasa konteksto ng sumulat. Mga kapatid at mga kaibigan. Hindi po yan kasi lalo na't sisiw wala pa namang dumi talaga yung dugo niyan. Hindi pa lumabas yan. Hindi pa kumain yan at hindi pa nanuka yan sa ating Ngayon. Ang punto kasi niyan, Brother Johnson, yung bang nabigti na hayop, yan. Pagka hindi nakalabas ang dugo, yung maruming yun, ina-absorb yun ng laman. Ang mga Hudyo nga, pagka kumakain ng karne, yung karne ng baka, kanila yung ibinababad sa tubig, ibinibilad. Babad sa tubig, binibilad. Pinalalabas talaga lahat ng dugo. Alos-ulan ang lasa Alos-ulan ang lasa. Kasi nga, sa kanila, nandoon ang dumi sa dugo. Ang saksi ni Jehovah naman, natin mga kaibigan sa pananampalataya, ayaw nila magpa-blood transfusion. Ang dahilan, ayaw nga kainin ayaw nga ipakain, i-transfuse pa sa katawan. So, iba naman siguro yung kain kaysa yung pagligtas ng kaluluwa at ikay nilagyan ng dugo na kung saan ito naman po'y malinis at hindi naman po pwede yung dugo ng baka o kalabaw baboy sasalin din sa iyo. Okay, back to you, Brother Johnson. Okay.